pollination and the bees. So, sino po dito ang mga may bee, meron na pong bees sa kanilang mga farms? Taas po ang kamay. Sino po ang magsisimula pa lang po mag-beekeeping? Ayan, parang mas marami ang marirecruit natin mga Mitch, Sir Dixon. Ayan, maraming puput up na ng kanilang mga, tawag doon? Mga beehives. Ayan. So actually, ako po ay pang-ilan ko na tong session na ako po ay speaker for the Beyond the Hive training seminar. At lagi ko po sinasabi kina Sir Dixon, maglalagay na rin ako sa aming farm. Pero ang farm po kasi namin ay 220 square kilometers lang. So, medyo maliit po. At parang natatakot po akong makasuhan ng kapitbahay at baka habulin ang mga bata, mga tao sa paligid namin. Pero, nonetheless, ako po ay advocate po ako ng environment conservation. At lalong higit sa lahat ay conservation po ng mga halaman. Ako po ay isang botanist, nag-aaral po ako ng mga halaman. At dahil po ang ating major goal kung bakit tayo nagpunta dito ay gusto natin matuto tungkol sa bubuyog. Sana po ay mabahagiin ko rin po kayo ng interes sa mga halaman. So, ang topic po natin for today ay pollination. So, mamaya po, i-define natin kung ano bang ibig sabihin ng pollination. So, ito po ay masasabi natin parang kasal ng halaman at ng bubuyog. Ito po ay relasyon nilang dalawa. So, tayo po bilang mga beekeepers at isang botanist, so siguro ito po yung magiging common ground natin sa araw na to. So, konting trivia questions lang po. Alam niyo po ba kung ano ang Tagalog o Filipino sa pollen? So, yung pollen po yung para pong pulbos na nalalaglag sa mga bulaklak. Alam niyo po ba ang Tagalog? Paglaglag. Ano ba? Paglaglag. Paglaglag. Yung term ako. Pagkalimusun daw. Paglaglag daw. So, ano po? Sige, sir. Sa susunod din ito po ako sa natandaan ko yan. Ano po? Bulog. Very good po. Mawo o bulog. Ayan. So actually, sabi ko, ang hirap sa Tagalog ng PowerPoint kasi pag po nag-extension mas makakaabot po tayo sa mga audience kapag Tagalog. So ito po yung Tagalog term niya. Paano naman po ang nectar? Yung matamis po yung sinisipit sa sandal. Atas. Ano po kaya? Nectar. Nectar or ambrosia. So actually, ang ambrosia po ay isang Greek term po ito, meaning food for the gods. So ang nectar po kasi is very rich in vitamins and other compounds. So siya po ay pampalakas po. Yan. So ito po yung pinoconsume ng mga tao at maging po ng mga bubuyog. So ngayon pong umaga ay pag-uusapan po natin ay tatlong bahagi ng pollination. So una po, ano po ba yung proseso ng pollination or pollination? Kasi hindi po ito nangyayari ng biglaan. So meron po itong step-by-step process na kailangan po natin maintindihan. Kung isa po sa mga goal natin sa ating mga farm, so tinignan ko po kami may attendance sheet, marami po may-ari ng farm, sana all. So sana, kung ito po isang goal nyo na maparami ang inyong harvest, or mapagandaan yung mga halaman, o kung ano pang paman po ang gusto niyo mangyari sa farm at gusto niyo rin mag-put up ng mga beehives, kailangan po natin maintindihan ano po ba yung eksaktong relasyon ng halaman sa mga bubuyog. Sunod po ay pag-usapan po natin yung tinatawag namin co-evolution. Kasi ayan, alam ko ng mga biology students natin na lahat po ng organisms na nakikita po natin ngayon, lahat ng hayop, ng halaman, lahat po sila ay dating-dating pa nag-exist. Meron po mga halaman na ang ninuno nila ay nag-evolve nung kasabay ng mga dinosaurs, mga ganyan. Maging po tayo, ang mga ninuno po natin ay matagal ng panahon nag-evolve. So sa evolution po, ang nangyari, kung sino po yung pinakamatibay, kunyari, bago ang panahon, kung sino ang makasurvive doon, siya lang yung makakapagpadami, siya lang yung tutuloy ang lahi. So ngayon po, yung flowers o yung mga bulaklak, mga halaman at mga bubuyog, sabay po silang lumaban sa buhay. So sabay po sila nag-evolve, kaya sila po ay naging matagumpay na mga
organisms po. At nakikita pa rin natin sila hanggang ngayon. At sa huli po, pag-uusapan po natin yung ano po ba yung kahalagahan ng pollination sa agrikultura. Sa pagtatanim natin, ano po ba yung magiging benefit natin, at ano yung pwede natin maggawin para magiging two-way yung relasyon natin sa bubuyog. Hindi tayo lang yung mag-reap ng harvest, kundi pati sila ay magbe-benefit din. Okay? So, simulan po natin. So, ano nga po ba ang pollination or pollination? So, bago po yun, pag-usapan po muna natin yung parte ng isang bulaklak. So, ito po ay parte ng anong halaman? Gumamela. Very good po. Okay? So, ang gumamela po, ang tinatawag po natin itong bisexual. Hindi po ito yung alam natin bisexual sa panahon ito. Ngunit ito po ay ibig sabihin ay meron po siyang dalawang kasarian sa isang bulaklak. So, yung una po, meron po siyang male part. So, yung anther po, yung bilog po na kulay dilaw sa dulo, yun pa yung natawag natin anther. Hindi ko na po alam kung anong Tagalog ninyo po akong tatanungin. Okay? So, anther po, ito po yung pinaglalagyan ng mismong pollen. Okay? And then, ang anther naman po, nakadikit po siya dun sa bulaklak dahil meron po siyang tangkay at tawag naman po ay filament. So, ito pong dalawang tong, anther at filament, siya po yung tinatawag na stamen or stamen, which is the male part of the flower. So, ibig sabihin po, ang sperm cell, dahil makikita lang natin sa mga lalaki, ay naandoon kay stamen. Okay po? Ngayon naman po, yung nasa pinakadulo naman po, yung kulay pula, yun po ay malagkit. Okay? Yun po tinatawag natin stigma. At sa baba po niya, yung kahabaan po niyan, ay actually nasa loob po yun. Yun naman po yung pistil. At ang pistil naman po, hindi lang nakalagay dito, nakadugtong po siya dun sa ovary ng bulaklak. So ano po ba ang ovary? Ito yung nagpapanting or yung laman niya ay yung egg cell naman. So egg cell naman po ay makikita lang sa mga babae. So sa madaling salita po, meron po dito mangyayari na pag-aasawa. Okay? So kasi kailangan po mag-unite ang sperm at egg cell. So ngayon, ano po ba ang pollination at paano mangyayari yung pag-aasawa na yun? Okay? So ito po yung transfer of pollen. Okay? So from the anther, pupunta yung pollen papunta sa stigma. Kasi yun po yung isang entry point lang ng sperm cell para makapunta pababa kay ovary, kay egg cell specifically. So pag nangyari po yun, ay nag-unite, ay nagsama si egg cell at si sperm cell, tsaka po magkakaroon ng prutas. Okay? Kaya po, ang nagpuprutas lang po ng mga halaman, ay yun namumulaklak lang, kasi doon nang gagaling. Okay po? So, naiintindihan po ba natin kung ano po yung ibig sabihin po ng pollination? So, simple lang, pag-ipat lang, pero napakahalagang hakbang po ito sa buhay ng mga halaman. So, yan po yung itsura ng mga pollen. Kaya po meron mga may pollen allergy. Ito po ang itsura niya. So, minsan pag nasisimpot, nagkakaroon ng allergic reactions. Katulad ngayon, dahil bulaklak ng nara, yan, laging makati ang ilong ko. Ito po yung mga pollen na ang kulay red po na background, yun naman yung stigma, nakadikit po siya doon. Okay po? So, ito po yung mga proseso o mga hakbang po para po magkaroon tayo ng prutas. Yan. So, una po ay mamamolekta po yung mga bubuyog ng pollen at nectar sa bulaklak. So, hindi lang po halaman na nagbe-benefit sa hakbang na ito, kundi pati yung mga bubuyog kasi meron silang take home. Okay? Meron silang maiuwing pagkain sa kanilang hive. Sunod naman po, kapag nagalaw ng bubuyog yung bulaklak, kasi lipat siya ng lipat, nalilipat po yung pollen papunta doon sa stigma. Meron pong ibang pollinators hindi lang bubuyog, pero mas maraming percentage ng pollination na ginagawa nila. Okay po? So, may lilipat po nila, intentionally man or accidentally, mangyayari po ito. At pagkatapos po nun, yung mga pollen po na ito na nag-land sa stigma, tutubuan po sila ng parang ugat or tube. Na yun po yung magdadala na sa dulo po ng tube na yun ng sperm cell. Huhukayin na po hanggang makarating sa egg cell. Para po magkaroon ng prutas. Ayan. So, i-expect nyo na kapag
naglagay kayo nag-put up kayo ng beehive boxes sa inyong mga farms, ay makikita niyo yung bunga. Okay? Makikita niyo dumarami yung bunga. Actually po ito na-observe din namin sa bahay kasi niramutan po kami. Pero wala pa po kaming stainless steel, pero may wild po na pumupunta. So hindi ko po alam kung saan sila galing. Pero yun po, bulaklak po siya ng bulaklak, tuloy-tuloy, tsaka mas marami po yung tumutuloy sa pagbubunga. Kasi ang isa pong problema is mamumulaklak na, pero hindi naman tumutuloy sa bunga. So ito po yung paraan para ma-ensure po natin na magkakaroon tayo ng maximum fruit yield. Okay po? So ito po yung itsura ng bulaklak. Pakita ko lang po ulit. Filament, then anther. Pag bumagsak yung pollen doon sa stigma, okay, bababa po siya doon sa style. Style pala yun. Sorry. Yung pistil is yung kabuuan ng female part. Bababa siya sa style at pupunta po siya doon sa ovary na ang nasa gitna po niya ay nasa loob po ng ovule yung egg cell. So marami pa pong parte yan. Pero sa madaling salita po, ito pong ovary, siya po yung lalaki bilang maging prutas. Malalaglag na yung ibang parte, magtitira lang yung ovary at yung ovule para maging prutas. Okay po. Ayan. So paano nga po ba nangongolekta ng pollen at nectar ang mga bubuyog? So kung makikita niyo po, mabuhok pala ang bubuyog kapag tingnan mo ng malapitan. So ito po mga beakers nila ay actually ang mga bees po ay positively charged po sila. Ang bulaklak naman po ay negatively charged. So, lagi po na-attract ng positive at negative. Meron po mga studies at mga videos na nagpapakita na kahit hindi pa masyadong malapit or hindi pa nakakaland yung bubuyog sa bulaklak, yung pollen tumatalo na papunta sa kanan. O, parang po nahihigop, parang magnet. Kasi meron pong electric charge. So, dumidikit po yun sa mga mga buhok niya. And then, yung nectar naman po, kasi ito yung pang-akit ng bulaklak. So, hindi pupuntahan ng bubuyog ang isang bulaklak kung wala siyang makukuha. So, yung nectar po na sinisip-sip niya, ay dadalhin niya po yun sa hive nila. And then, yung pollen naman po, yung sumasabit po na sa likod, sa ulo. Kaya makikita niyo po minsan yung mga bubuyog na susuklay sila. Kasi yung pollen na nasa ulo, na dumitik sa ulo nila, ilalagay nila doon sa pinakalikod na paa, na tinatawag po natin pollen basket. Ayan. So yung nectar po ay major source of energy, carbohydrates. Ayan. And then ang pollen naman po ay rich in proteins, lipids, vitamins, and minerals. So basically po, ang mga bubuyog, nagpapalag sila ng nectar at pollen para sa kanila, hindi para sa atin. Para yun sa mabuhay sila, magkaroon sila ng energy. And we are just also benefiting dun sa ginagawa nila yan. So, in return, kailangan natin maintindihan kung paano sila i-conserve. Okay? So, ito po yung kanilang paa. Ito po yung hind leg nila. So, actually, yung tinatawag na pollen basket, hindi po talaga siya basket na parang may cup or lalagyan. Ito lang po yung tsura niya. Para lang pong flattened yung part na to ng leg nila. And then, mas marami pong, mas mahaba po yung hairs. So, from the head po, kasi makikita niyo dito sa picture, meron din buhok dun sa may around the eyes, dun sa ulo. So, gagawin po, susukulayin ng unang paa, ipapasa dun sa pangalawang paa yung nakuhang pollen, tapos ipapasa dun sa pinakalikod. So, pag ginagawa po nila yun, sinasamahan po nila ng nectar para po maging malagkit at hindi malaglag agad yung pollen na didikit dito. At ayon po sa pag-aaral, ayan, ganyan po kalaki. Bago po matanggal yung pollen na to from the legs, kailangan po ng malakas na tension. Kailangan po siyang hilahin ng malakas para po matanggal. Bakit po? Kasi kailangan po nila na pag galing sa bulaklak, papunta ulit sa bahay nila, kailangan hindi malaglag yung pinaghirapan nilang pollen. So, masyado po siyang sobrang lagkit po niyan. Okay po? So, ito po ay million siguro ang pollen niyan.
Kasi ang pollen, ganito lang kaliit. Ganyan na lang tuldok-tuldok. Pero, nakolekta nila ganito kadami. Ayan. So, paano nga po ba sila namimili ng bulaklak na pupuntahan? So, kailangan po natin maintindihan kung ano po ba yung nakikita nila. Ano po ba yung nararamdaman nila? Baka may mental health issues pala din. So, ano po ba yung napiperceive nila? Scent, okay? At iba-iba pang senses nila. So, una po, based sa size and number po ng bulaklak, okay? Kasi meron po mga bulaklak na isa lang ang bulaklak pero sobrang laki. Meron namang maliliit pero madadami naman sila, kumpul-kumpul. Okay? So, based po sa size and number, ang mga pupuyok po ay, lalo po ang stinkas nila, mas maliliit po sila. Mas gusto po nila na yung isang trip lang, pero ang dami na niyang pwedeng kolektahan. So, gusto niya, kahit maliliit yung bulaklak, marami naman siya kumpul-kumpul. Kasi it saves the bee from expending too much energy. Kasi isang puntahan lang, hindi niya na kailangan mag-expend pa na another energy para lumipad sa kabilang bulaklak. Meron naman po yung mga honeybees naman po, gusto naman nila malalaki. Okay? And then, pero depende po yun. Pero meron po mga studies na isang species lang ng halaman, pero iba-iba minsan ang size eh. Mas gusto nilang puntahan yung mas malalaking bulaklak. So, ang nangyayari po dahil po ang size ng flower ay namamana ng mga halaman, ang dumadami lang po yung malalaking bulaklak. So, meron po ganong study. So, depende po yun sa species ng bubuyog. So, yung binanggit po kanina ni Ma'am Mitch, siguro po iba-iba sila na gusto na anong size, anong number ng bulaklak. So, yun po yung pwedeng i-research. Ayan, yung mga gusto mag-research dyan. So, number 2, shape. Ano ba yung gusto nilang shape? So, meron mga bulaklak na nakadesenyo para sa mga keyboard. Okay? Ito po yung sinasabi natin sa evolution. Kung silang yung ibon tsaka yung bulaklak, sila na yung dati pang nagtagumpay. Nagtagumpay sila sa ganong relasyon. Makikita natin yun sa itsura ng bulaklak. So kung makikita niyo po dito, masyado po malalim yung source of nectar. So minsan po nasa ilalim pa nandito. So ang maka-access lang po ng nectar is yung mga birds na mahaba ang beak. So yung mga bubuyog po, hindi nila ito pupuntahan dahil wala po silang access sa nectar. Okay? Meron naman po mga bulaklak na nakabukad, nakahayag na yung nectar. So yun naman po yung gusto puntahan ng mga bubuyog. So another one po, shade or color naman. So ang mga bulaklak po, pag nakikita natin, di ba, iba-ibang colors. Okay? So meron din po tayo kanya-kanyang preference, anong kulay yung gusto natin itanim. Pero sa mga bubuyog po, okay, ang favorite color po nila ay dilaw. Okay? Kasi ang napiperceive po nila, kasi ito po pinag-aaral ng mga scientists, kasi they can see UV radiation. So meron po sila nakikita blending patterns. So ito pong dilaw, ito po yung nakikita natin mga tao. And then yung kabilang side naman po, yung nakikita ng mga bubuyog. So puti siya, mas nagiging contrasting yung color ng bulaklak kaysa sa background niya. Kasi usually ang background is green, kasi nga garden or gubat. Mas nakikita niya yung bulaklak, tapos yung landing patterns ng bulaklak, itinuturo yung nasaan yung nectar. So makikita niyo yung red ay namumuro doon sa gitna, ibig sabihin nandun yung maraming nectar. So yung bubuyog, meron na siyang guide, parang sa aeroplano. Diba? Pag maglalan siya, merong ilaw. So alam niya kung saan siya, hanggang saan lang siya maglalan. Okay? So next one po, ayan, so another picture po. Actually, hindi po ganito kalinaw ang mata ng mga bubuyog. Pixelated po. Okay? Kasi nga, they have multiple eyes sa isang malaking mata. Meron po yung kanya-kanya pang little eyes. So ganito po yung nakikita nila. So, they can only perceive colors. Ayan. So pag dilaw po, ang tingin ng bubuyog is nagiging reddish in color. Okay? Pero kapag naman po purple or red, mas nagiging green. So parang hindi po siya kita kapag ang background is kulay green din. So parang may contrast na konti, pero hindi kasi tulad ng bulaklak na kulay dilaw.
Okay? So, meron po tayong idea na dito kung anong kulay ba ang favorite ng mga bubuyog. And then, pang-apat na S naman, so kung mapapansin nyo pala, puro S yan, para mas madali natin matandaan. Pang-apat ay scent. Okay? So, naaamoy nila kung nasaan yung direksyon na maraming bulaklak. So, hindi ko alam kung ano yung nauunang ma-perceive nila. So, paglabas nila ng bahay, ay sa morning, hindi ko alam kung ang napiperceive ba nila is yung visual agad or yung scent. Okay? Pero, sigurado po ako na itong static electricity ay malakas sa direction nila. So, sabi ko nga po kanina, ang mga bubuyog po ay positively charged. Ang bulaklak ay negatively charged. Ngayon po, ang mga bubuyog po, katulad ng ibang mga hayop po, kung sila i-obserbahan niya, sila po ay ayaw nila nasasayang ang oras. Ang mga bubuyog po, pagpunta nila sa bulaklak, sigurado meron silang makukuha. So yun po ay nadedetect nila dahil meron pong static electricity na nire-release ang flower. So ang flower po is negatively charged naturally. Ngayon po, kapag lumapit yung isang bubuyog, positively charged, okay, nag-iiba po yung charge ng bulaklak. So pag alis niya, at meron pumuntang ibang bubuyog, alam niya na nabisita na yun. So ibig sabihin, pwede ubos na yung nectar. So lilipat na siya ng ibang bulaklak. So hindi na siya maghahagilan pa doon kasi probably naubos na nung isang bubuyog. So ito po yung mga factors na pwede natin i-consider para po mamili tayo ng ano bang mga halaman yung pwede natin itanim sa ating mga farms. Yan. So another example po, ito po yung kulay ng bulaklak pag nakikita natin ng mga mata natin. Ayan. So ito naman po is, ayan, another color, kung mga kulay-kulay. So tingnan niyo po, kasi ang mga bubuyog po ay they do not perceive color as we perceive them. So ito po yung nakikita nila. So ito po ay kinonvert ng mga scientists para po magkaroon tayo ng idea ano ba yung kulay na nakikita ng bubuyog. So yung puti po na petals, nagiging dilaw po sa paningin ng bubuyog. Pag naman po violet, nagiging puti. So makikita niyo po mas lumilitaw yung kulay ng bulaklak against the background. Okay? So mas makikita siya ng bubuyog, mas attractive siya para sa mga bubuyog. Pag blue naman po, purple, nagiging dilaw naman siya. Okay? And then makikita niyo po yung mga landing patterns. Okay? Sa pula naman pong bulaklak, makikita niyo, nagiging purple or deep violet, which is medyo mahirap pong ma-perceive ng mga bubuyog. Hindi po sila attracted doon. Actually, ang red na color is parang deterrent ng bubuyog. Pero attracted naman siya or attracted naman sa kanya sa red na color ang mga birds. Okay? So, ito po yung itsura niya. So, ngayon po, magkaroon po tayo ng konting activity po. So, meron po kayong, I believe may mga papel po kayong pwedeng masulatan dyan. Hindi nyo naman po ito ipapasa. Magsulat po kayo, ibalik po ito sa table. Kahit saan po kayo pwede kayo magsulat pag sa table. Ayan. So, magsasagot lang po kayo dito. Mamimili lang po kayo. So, kung kayo po ay isang bubuyog, based sa color, alin po kaya sa dalawang bulaklak na to ang dadapuan niyo? Sulat niyo po kung anong, kasi mamaya po ililigan natin sa sagot. So ano po kayang halaman, A or B? Okay. So next naman po, kung kayo po ay bubuyog based po sa size or number ng bulaklak, alin naman po sa C or D ang inyong dadapuan? Energy. Okay po. At last po, based on shape naman po, so ano pong pipiliin nyo between E and R? Okay na po? So let's reveal the answers. So, based on color, between A and B,
Alin ang pipiliin ng bubuyog? Letter A, very good. So, yung ilaw, mas attracted sila sa color na yellow. So, based on size or number naman po? D. D. That's the energy. Lipat-lipat-lipat. Kung kayo po ay stainless steel. Pero kung hindi po kayo, Sa C, kung mamela ang lapitan. Actually, kung alam mo yung available, yung mas malapit, lalapitan na, hindi naman po sila sobrang choosy na, ay, pag malaki ayoko talaga yan. Kung alam mo yung available. Pero, kung papapili sila kung narin magkatabi, magkatulad lang ng distansya, mas papabola nila yung isa na siguro mas malaki or mas maliit. So, kung stainless steel naman po, meron din mga hangings, depende nga po sa lapid or layo. They will also feed on mangga. Yeah. So, based on the sheet naman po, E or F? F. Bakit po F? Accessible. Mahirap pasukin yung letter E. Tama po. Okay? So, actually po, ang letter E ay very pollinated po siya. So, kailangan po kasi ma-reach yung bottom ng flower para po maabot yung nectar na. So, yan po, mga hummingbirds, ganyan. So, ayan. So, ano naman po yung mga pollen preference na tetragonolary. So, ito po ay base sa mga studies din po ng mga students natin dito sa CBS. So, gusto po nila ng kape. Ng nyog, saging, ipil-ipil. Yun nga lang po ang ipil-ipil. Huwag na po kayo magtanim. Kasi ito po ay invasive. Okay. So, ibig sabihin po, ang bilis lumami at hindi po sila taga dito sa atin. So, po, Dito sa atin. hindi po sila nagmula originally sa Pilipinas. Galing po sila ibang bansa. Hindi ko po alam kung paano sila nakarating sa Pilipinas. So, tayo po bilang mga Pilipino, ang kakilipin natin yung mga Pinoy din na halaman. Katulad po na kunyari ng Nara at Akasha. Pag nagbagyuhan, ano po unang matutulba? Akasha. Diba? Talagang tumba siya tapos makikita mo yung roots niya naka-spread, hindi palalim. Kasi hindi po sila sanay sa climate natin sa Pilipinas na laging binabagyo. So sila po galing sa ibang bansa, siguro chill lang sila doon. Pagdating dito, di bumabagsak pagbagyo. So ganun din po sa ibang mga halaman na pag dahil lang sila dito sa ating lugar, pwede po sila makasama sa ating environment. Opo, inclusive din po ang mahogany. Sila po ay dinala ng mga Amerikano para sa kahoy, yung timber use lang. Pero ang mahogany po ay, based on studies po, ang dahon po niya ay hindi po niya hinahayaang lumaki yung mga halaman sa paligid. Tapos seeds, hindi kinakain ng birds. Yan. So, tapilitin po natin yung mga native lang po natin. Yan. Actually, meron pong website kung saan pwede nyo pong ma-check kung native po ba or hindi yung tinatali natin ng halaman. So, pwede ko pong ipasend sa mga email nyo po yung ng mga website. So, mangga po. Ang mangga ay hindi rin ata native, pero naturalized na. Ibig sabihin, naka-adapt na siya dun sa klima natin sa Pilipinas. At hindi naman siya invasive kasi nga, pinapakain pa niya yung mga bubuyo, mga halaman. Okay? Pero, yan po. So, huwag po tayo magkanin ng yan. Pero yan po kasi yung isa sa mga nakita sa study na favorite din nila. So, siguro, we have to revise also yung literature kasi baka mamaya, pwede na pala siyang tanggalin doon sa listahan ng invasive. Kasi pag sinabing invasive, nakakasama lang palagi. So, yun, another study din yan. Okay? So, yan po ay for the stainless steel. Ito naman po ay Apis mellifera. So, gusto po nila na suha, kape din, tsaka sunflower. Ayan. So, depende rin po yan. Ito po mga pinapakita ko ay siguro wala pa sa 1% ng mga gusto nila. So, kayo po bilang mga farmer, kayo rin po yung nakaka-observe ba ng ano yung laging pinupuntahan niyo. So, yun po ay pwede yung siguro meron kayo logbook. Ito, mga lima rin po mula dito. Yan. So, para po ma-share ko rin sa amin. At mailagdag po natin sa mga listahan natin. Ayan. So, ano naman po yung toxic naman, yung nakakalason naman sa mga bubuyo. So, hindi lahat pwede natin itanim. So, ito po ay based sa mga studies sa Apis mellifera. Okay? And I believe para din po ito sa iba pang mga bubuyo. Wala pa lang pong ibang study, pero po ang rhododendron pocticum, ito po ay hindi native sa
thankfully. Pero ito po yung minsan ipinabenta sa mga garden shows, ganyan. Baka po naiuwi nyo rin pala sa bahay nyo. Anong local name niya? Wala po siyang, hindi ko lang po alam po. Scientific name lang po. Mas safe po kasi scientific name kasi ito po ay standard. Minsan po kasi pag common name, di ba pala tawag sa ibang lugar? So nagkakaroon ng confusion. Pero sige po, tingnan ko po kung ano yung tawag natin. Ito po ay merong dalayan toxins. Pag po siya ay kinuhanan ng bubuyog ng nectar at ang survive siya, kung hindi agad siya namatay. Nadala niya sa colony nila. Yung honey na kakainin natin mga tao, it might cause hallucinations. So actually, ito po ay ginagamit ng mga Romano ng mga gera. Pinapakain doon sa mga kalaban nila para mag-hallucinate. So kung masobrahan po, pwede po siya makamatay. Ito naman po, Adelpha. Ito po, marami sa mga garden, nakikita ko. Or Nerium oleander. Meron po siyang oleanders na cardiac glycoside. Ibig sabihin, masama sa puso. So kung lahat ng po ito ay dadalhin ng bubuyog sa honey at kakainin natin, pag yung pollen, minsan nakakain natin, maaaring pong magkaroon din ng masamang dulot sa ating katawan. At maging po sa colony nila kasi mamamatay po yung buong colony kapag nalason. So ito po ay base sa study. Pero kung meron sabi mo 1995 tsaka 2015 na okay naman daw siya, hindi siya nakakamatay. Pero kung yung pinaka-latest po ng 2018 ay sinasabi po siya ay toxic sa mga bubuyog. Yeah. So para po safe tayo, pwede pong tanggalin po muna or hanggang wala pa po tayong further studies po. Kasi meron pa po tayong stainless steel na pwede pag-aralan kung toxic na ba sa kanila. Kasi ito po ay sa apis mellifera pa lang. Ayan. So pagkatapos po nun, pagkatapos nila mamili ng mga bulaklak, so kailangan naman po, magkakaroon naman po ng pollination na. So maglalaro na po yung pollen sa stigma. So ano nga po ba yung magiging mga factor para maging successful po yung pagdikit? Kasi kung yan po ay hindi dumikit at nalaglag lang, sayang po ang trabaho ng mga bubuyog. So ito po mga to, age, humidity, microstructure of the surface. So ito naman po ay hindi na natin talaga kontrolado. Pero maaari po tayo merong konting gawin. Sa age naman po kasi alam po yun ang bubuyog yan kung alin yung alam po ng halaman kung kailan pwede nang i-pollinate. Doon siya mag-release ng maraming nectar. So kaya lang siya lalapitan. So wala po tayong magagawa dyan. Pero pagdating po sa humidity, kailangan po mayroong malapit na water source doon sa gardens po natin. Kaya po ang pinapromote po natin ngayon is not just a simple garden na, alam niyo po yun, parang natin yung petchay na, yung ganyan. Ang gusto po nila ngayon is permaculture. So gagayahin po natin parang gubat yung itsura ng garden natin. Halo-halo. Kasi ganun po yung nature So kapag po ganun ang nature, mas adapted po doon yung mga bubuyog. So mayroong water source, mayroong pan, mayroong ditong bulaklak, mayroong ditong medicinal plant, mayroong ditong gulay, mayroong puno, ganun po ang permaculture na yun. So yun po ay mananatili na po yung humidity ng ating Yes, kasi magkakaroon about agriculture. Sabi naman, for example, may tayo guys na species. So, kailangan siya tanggalin yung iba para hindi nagkakaroon ng Opo. Pwede naman po siguro i-consider din yun. Siguro safe distance po. Pero, depende rin po kasi meron mga halaman na pwede naman po malapit sa isa't isa. So, depende po yun actually sa permaculture po. Kung ano po yung mag-work sa inyo, yun po yung gagawin. So, interesting po rin yung pag-aralan kasi mas miniminig po niya yung natural na arrangement sa gubat kaysa po doon sa parang yung gawa lang ng tao. So, mas less maintenance daw, tsaka mas sustainable po siya. Yeah. So, ito naman po yung itsura ng mga iba't ibang pollen. So, depende kung ano yung itsura niya. Yan. Lahat po sila ay didikit doon sa stigma. Ngayon po sa pollen germination naman, makikita nyo, yung mga umiilaw po na yan, na light blue, yun po yung pollen. And then, nagkaroon na po sila ng ugat pa ilalim. Ayan. So, hindi po lahat ng pollen, kunyari, pumunta sa gumamela, nadala yung
yung pollen doon kay malunggay, hindi po yung mapapollinate. Kasi ang pollen po ay nare-recognize lang ng sarili ng bulaklak. Or ng bulaklak na sarili ng katulad na species po. Kung gumamela, gumamela. Kung malunggay, malunggay. Kung mais, mais. Yung iba kulay pula, yung iba makulay dilaw, yung iba puti. Kaya minsan nagahalo. Opo. Pero parehas pa rin po mais. Pwede po yung mangyari kasi meron iba yung dinamete, iba't ibang kulay yung butil ng mais naman po. Nangyayari po yun kasi halo-halo na yung pollen na nasasagap po siguro. Ayan. So, ito po, huwag na po natin siyang masyadong discuss. Pero ang ibig sabihin lang po, kapag po nakarating na yung sperm, papunta doon kay egg cell, magkakaroon na po tayo ng fruit. Yun po yung isa natin gusto i-promote sa pag-aalaga ng mga bubuyog na hindi lang po kayo kikita sa pagbebenta ng honey, ng pollen, ng propolis. Ma-increase din po yung yield ng inyong mga halaman. So kung kayo po ay nagtatanim ng mga fruit trees or kung ano po mga crops nyo, matutulungan po kayo ma-increase yung yield nyo sa pag-aalaga ng bubuyog. So ito naman po yung co-evolution ng bees and the flowers. So sabi po nila, ang plants daw po ay nagkaroon ng mga structures o yung itsura nila ay naging mas insect friendly. Kasi merong mga halaman kasi na hindi nila kailangan ng insekto. Pero ang mga flowering plants, matalino sila, alam nila na makakasurvive sila kung makikipag-partner sila sa mga insekto. So ang ginawa nila, yan, so bago pala yun, so makikita po natin dito, ito po yung present day. Okay, ito po ay ilang million years ago, 252 million years ago. So ito po ay approximately siguro mga 130 million years ago. Doon po una nagkaroon ng mga bulaklak. So tagal na. At kasabay po na nakita rin ng mga scientists na sa panahon din yun, meron din mga pollinators na nag-arise. So ibig sabihin po, yung pagkakasundo ng halaman at ng bubuyog ay mas matagal pa sa buhay natin mga tao kasi tayo nabuhay tayo dito pa lang sa part na to. Pero sila ang tagal na nila nagpa-partner. So, 110 million years and counting na yung relasyon nila. So, siguro po, kung malaman po namin na ganito yung relasyon nila, sana wala yun. So, hindi na tayo magkakaroon ng doubt na ang gagawin lang natin, mag-provide lang tayo ng halaman sa kanila, sa mga bubuyog, and they will do their job na. Kasi ito na talaga nilang ginagawa. So, katulad nito, ito yung itsura ng petals nung bulaklak. Ang itsura pala niyan ay hindi makinis, kundi parang ubong-ubong. Siya ay na-develop para yung paa ng bubuyog ay hindi madulas. Hindi siya mapadulas doon sa bulaklak. Okay? So, syempre, kung gusto niyang lapitan siya, gagawa siya ng paraan. So, mag-a-adjust ka din. Diba? Ganun sa relasyon eh. Hindi pwedeng isa lang mag-a-adjust. So, para siya lang mag-adjust. Ganun talaga. Okay? Another thing, yung pollen naman nila, naging tusok-tusok para dumikit naman doon sa buhok ng mga bubuyog. And then yung bubuyog naman, nagkaroon sila ng hairs din para matikitan naman ng pollen. Yan. So yun po yung relasyon nila. So ngayon po, pag-usapan natin yung agricultural relevance ng pollination. So beekeeping increases crop yield. So yun po yung napatunayan na talaga. At bukod po sa yan yung sa yield niya, sigurado na yung mga prutas nyo ay magaganda. Okay? Kasi meron iba na tumutuloy yung prutas pero bulong or deformed yung mga prutas. So ito po ay maganda ang magiging resulta. So katulad po ng isang farm sa Bicol, na kita po nila na nagkaroon sila ng 50% increase in yield sa coconut dahil nag-alaga sila ng stainless steel. Yan. So malaki yun, ng 50%. So imagine mo kung magkano yung kinikita and then 50% no, ang dadagdag sa'yo. Okay? At bukod doon, nakatulong ka pa sa environment. Nakatulong ka pa sa ekonomiya, di ba? So sa kape naman, ito naman po sa African honeybees, it can increase 36 to 50% ng yield ng kape. Sa mangga naman po, ang alam po natin pinaka-efficient na pollinator din ay stainless steel. Yan. And then sa strawberry naman po,
marami po siyang klase ng bubuyog na pwede mag-pollinate. Apis mellifera, Apis cerana, Apis florea, Apis dorsata. And then, yung mga strawberries po, kasi minsan, pag yung strawberry parang bukol-bukol, parang ayaw mo kanin, marami yung betas na mahal. So, ito naman po, kanilang benefit na pag-aalaga ng bubuyog ay maganda po yung forma ng strawberry. So, mas mahal po ang banta ng magagandang shape ng strawberries. Ayan. So, sabi po sa mga pag-aaral, ang mga bubuyog na po, prefers many small or konti lang na halaman, pero maraming klase. Kesa sa ang dadaming halaman, pero dalawa lang naman. Okay? Kunyari, 2 hektaryang 2 halaman lang ang nag-e-exist, ayaw ng bubuyog nun. Gusto niya, kahit konti lang, maliit lang na lupa, at konti ng halaman, o yung populasyon ng halaman, iba't ibang klase naman siya. So, sabi dyan, land managers and beekeepers should ensure bees have access to a variety. So, maraming klase ng floral resources year-round. So, ang mga bulaklak po, hindi sabay-sabay, nag-bloom. Meron pang May, meron iba pang December. So, kailangan po, hindi mawawalan ng nagbubulaklak sa inyong mga farms. So, ito po yung tinatawag natin permaculture na parang ang gulo, di ba? Ang gulo tingnan. Pero ito po ngayon yung pinopromote ngayon na actually ng UPLB. I have a friend from UPLB na ito talaga daw yung bagong setting ngayon sa pagtatanim, permaculture. Yan. So, meron mga water sources, meron pan dito sa gilid, natanggal lang. And then, makikita niyo yung maraming iba't ibang klaseng halaman. Tapos, hindi sila nakalinya. Parang random or depende siguro sa disenyo ng garden or ng garden na yan. Okay? So, ito po ang pinakahuling siguro iiwanan ko sa inyo. Marami po tayong mga na-discuss, ano yung mga gusto nila, ano yung mga ayaw nila. Pero ito lang po yung tandaan natin. Diversity is the key. So, mas maraming halaman, mas maganda po. Okay? Kasi ito po yung magpo-provide ng mas maraming nutrition at mas magiging healthy daw po ang mga bubuyog. Kasi hindi lang po natin gusto na tayo lang lagi ang mag-benefit, kundi pati yung mga bubuyog ay ma-benefit din natin, maging healthy din sila. Kasi they get their medicine, they get their vitamins from the plants also. So, diversity is the key. So, yun lamang po at maraming salamat.